Eto mga kalingap, mga ka-Adonis, dapat magkaalaman na talaga tayo rito Kasi marami ang naguguluhan, lalo na yung mga sumusuporta no, sa kalingap, sumusuporta sa EDSI, at kung ano-ano pa. Marami ang nagtatanong, marami ang gustong makakuha ng kasagutan. Kasi sinasabi nila na ang Batalero family, sila Beyonce, no, ay nasa kalingap pa rin. Nasa kalingap pa rin yung kanila pong puso. Pero taliwas doon po sa nangyayari ngayon at mangyayari pa. Bakit ko nasabi yan? Kasi kung ang pamilya ni Beyonce ay pwede pang i-vlog ng kalingap, sa tingin ko hindi na rin magiging maganda. Bakit ko nasabi na hindi magiging maganda? Kasi lumalabas ngayon na ang pamilya ni Beyonce, ang Batalero family, ay pabor, ay nasa panig nila Dr. Love, nila Red Sane, at ng kung sino-sino pa na mayroong sama ng loob kila Kalingap Edu at mayroong sama ng loob sa Kalingap. So kung magkakaganon pala, tahimik ang pamilya Batalero sa hindi nating malaman na kadahilanan, marahil may ginagawa na mga hakbangin o kung ano-ano pa. Pero kung ibablog pa ng Kalingap sila Beyonce at pagkatapos sila naman ay magpapablog din naman at kasabay nito mayroon po silang laban sa isa sa mga miyembro ng Kalingap o kung sino man sa Kalingap, ano ngayon ang mangyayari? Mukhang hindi na convincing pag nagkataon. So, may mga nagtatanong, ano ba talaga? Si Beyonce ba ay nasa parte pa rin ng Kalingap o baka hindi na? Nagtayo na nga raw ng Team Guapay, si Dr. Love Sa makatuwid, mayroon nang nangyayaring plano. Mayroon ng plano na baka unti-unti nang mawala sila Beyonce, ang pamilya Batalero, sa Kalingap. Ngayon, hindi natin mabibigyan ng kaliwanagan yan kung ang magsasalita lamang ay puro sila Dr. Love, sila Red Sane, na sinasabi nila na ito po ay may pahintulot ng pamilya Batalero. Ito po ay may pahintulot ni Beyonce. Sa makatuwid, kung may pahintulot pala, lumalabas ngayon na mayroon na rin silang laban sa Kalingap. So papaanong mangyayari na ang isang pamilya, ang Batalero, sila Beyonce, ay mananatili sa Kalingap kung sila mismo ay may laban na sa Kalingap? Dahil sa pagbibigay nila ng pahintulot kila Red Sane, kila Dr. Love, na maglabas ng mga impormasyon laban sa isa sa mga miyembro ng Kalingap. Ngayon, ano ang masasabi natin dito? Sabi ko nga nung nakaraan, the fact na hindi nagsasalita mismo ang pamilya nila Beyonce, mananatili at mananatiling magulo yan. Mananatili na walang kaliwanagan yan. Kailangan magkalabasan na tayo ng baraha. Kung sa tingin nila may problema, kung sa tingin nila ay kailangan nilang gumawa ng aksyon sa isa sa miyembro ng Kalingap, dalhin nila sa tamang proseso at sagutin naman ng kabilang panig doon sa sinasabi nilang may atraso. Para mas malinaw din naman dahil karapatan din naman ng mga viewers na malaman kung ano ang totoo. Kung hindi sila nakaakyat sa karaba, hindi pinaakyat para makapagsalita, may pagkakataon naman kung gugustuhin talaga nila para malaman kung ano ang side nila, ang pamilya nila Beyonce, pwede silang umakyat kila Dr. Love sa live, kay Red Sane. Napakasimple, maraming pamamaraan para ipahayag, ipaalam kung ano ang estado nila sa Kalingap. Marami ang nalulungkot, nanghihinayang kung ano ba talaga nangyayari. Sa atin, sa ganang atin, sabi nga natin ay hindi natin tinotolerate kung may pagkakamali. Kung may pagkakamali, gawa ng tamang paraan, idaan sa tamang proseso, at kung may kasalanan, managot. Simple as that. Very simple. Pero ang sa akin, yung sinasabi nila na nagtatanggol sila kay Beyonce, walang problema yan. Walang problema. Ang katanungan lang dito, sino ba yung umaapi kay Beyonce? Sino ba? Sino-sino ba? Kasi kung isang tao lang yan, bakit parang alanganin yata na sinasabi na dalawa lamang kayo o ilan lamang nagtatanggol kay Beyonce? Sino ba yung mga umaatake kay Beyonce? Lalo na sa Kalingap. Sino ba yung mga kalaban ni Beyonce? Sa tingin ko wala naman totally sa Kalingap 'Di ba? Karamihan diyan yung mga basher, yung mga ayaw sa kanila. So dun nyo sila dapat ipinagtatanggol. Kahit kami, pwede kami magtanggol. Kahit kami, pwede kaming maging concern. Pero yung sinasabi na pagtatanggol, tapos nagiging magulo na, tapos kahit na sino pwede nang tamaan ng bala, hindi na rin tama. At ang katwiran natin, kaya natin ginagawa yan, dahil sa pagtatanggol kay Beyonce. At hindi lamang yan, dahil may pahintulot ng pamilya Batalero.
Kung may pahintulot pala, bakit hindi na lang sila ang magsalita? Wala namang problema eh. Hindi ba? O lalo na ngayon yan, hindi tayo nagkakaintindihan. Natatamaan pa dito si Kuya July dahil sa pagsasabi na kawawa si Beyonce. Sa akin lang sa ganang akin wala naman ako nakikitang masama doon sa sinasabi na kawawa. Hindi naman ibig sabihin na nagsalita ka ng kawawa si Beyonce ay dinidegrade mo na yung tao, ibinababa mo na yung kanyang moral. Depende yan sa kung ano ang pagkakaintindi natin. Depende yan sa kung ano ang gusto nating intindihin at kung saan natin gustong i-connect yung salitang kawawa. Pwedeng naging kawawa si Beyonce sapagkat hindi niya alam kung saan siya lulugar. Pwedeng maging kawawa si Beyonce sapagkat imbis na matahimik ang buhay ng dalaga, imbis na maging maayos, naiipit sa gulo. Pwedeng maging kawawa si Beyonce dahil sa kailangan niyang mamili pag nagkataon, pag dumating ang oras. Sapagkat naniniwala naman tayo na yung puso pa rin ni Beyonce kahit papaano ay nasa kalingap. At sa pagkakataon na ito, dahil sa issue na yan, kailangan niya rin namang mamili at manimbang sa pagitan ng kalingap sa kanyang pamilya at sa ibang tao. Kaya doon nagiging kawawa si Beyonce dahil siya ang nagiging pinaka-biktima dito sa kanyang murang edad. Hindi dahil sa kawawa ka for the sake of just kawawa. Yun ba ang pagkakaintindi natin? Kung magkakaganon na yung kawawa ay bibigyan natin ng ibang kahulugan, mas kawawa pa tayo dahil hindi tayo nakakaunawa. 'Di ba? Ang simple lang naman yan Kung kawawa ka, hindi ibig sabihin nun, minamata ka. Dahil kadalasan kapag nagsalita ka ng salitang kawawa, ang kasunod nito, simpatya. At kapag may simpatya ka, ang kasunod niyan kadalasan ay pagtulong, pangunawa at paggawa ng paraan para yung sinasabi nating taong kawawa ay hindi na maging kawawa. Nakuha ninyo? So ito, napakasimple lang naman ito. Nagiging personal na lamang dahil sa mga issue, dahil sa mga kaliwat kanang pagbabatuhan na nagkakaroon ng misinterpretation, misunderstanding. So, yung misunderstanding na yan, mawawalan po yan ng bisa, mawawalan ng saysay kung magkakaroon ng kaliwanagan at magkakaroon ng pagpapaliwanag, pagsasalita sa parte mismo ng pamilya ni Beyonce at si Beyonce na mismo. Dito na tayo magkakatalo. Dahil sa mga susunod na araw, maaaring tapos na ang lahat. So, depende na lamang yan sa pag-uusap nila. At sa atin, mas gusto pa rin natin na maayos ang lahat ng bagay na yan. Maayos na pag-uusap at seryosong pag-uusap. Yun lang ang aking masasabi. Kalimutan ng ating mga sarili, yung ating mga pride, yung ating mga pinaglalaban na sa tingin natin may laban tayo. Kadalasan na nauuwi na lamang sa pride, na nauuwi na lamang sa sarili nating kagustuhan. Kung gusto natin ng pagkakasundo, ng kapayapaan, matuto tayong makipag-usap. Sa parte nila Kalingap Edu, sa parte ng pamilya ni Beyonce. Kaya ngayon ang hamon ko, kung talaga na may problema, magsalita na mismo ang pamilya ni Beyonce o si Beyonce mismo para magkaalaman na tayo kung ano talaga ang estado natin sa isa't isa. Kapag hindi nangyari yan, wala na tayong dapat pang asahan na kaliwanagan at kaayusan. Yun lang.